Tahimik kong pinapasok ang mga maleta sa loob ng kondo ko. Pagkatapos ng New Year kanina, lumipat na kagad ako. Okay na naman kasi ang sugat ko. Umiinom na rin ako ng gamot kahit na wala naman akong nararamdamang sakit. Where should I put this? Tanong ni Marquez habang binubuhat ang isang suitcase. Mga bags at personal things ang laman noon kaya masyadong mabigat. Hindi ko rin siya napigilang tulungan ako dahil nabanggit ng hangal na Xander kung kailan ang alis ko. Di ako nagtaka na sa labas ng bahay nila si Marquez kanina at hinihintay ako. Kahit dyan na lang malapit sa hagdan, ako nang aakit niyan. Sagot ko habang inaayos ang ilang gamit na halos hindi na maintindihan na sobrang kalat dito sa sala. But this is heavy. Saan bang kwarto mo? Ihahatid ko na. Sabi niya at pinagpatuloy ang paglalakad. Iniwan ko ang ginagawa sa sala at saka hinabol siya. Hindi, ako na. Pamilit ko pero matigas din ang ulo niya dahil pinagpatuloy niya pa rin ang paglalakad. Huminga ako na malalim at sumuko. Giniya ko siya patungo sa malit kong silid na sigurado ako makalat pang iniwan ko. Ilagay mo na lang dyan sa tabi ng kama. Aayusin ko yan mamaya. Magiliw kong sabi. Lumabas din kami pagkatapos sa ilang minuto. So, papasok ka na bukas? He asked when we got down in the living room. Tumango-tango ako at gumiti sa kanya. Yeah, so see you tomorrow. Nakikipagtinginan ako sa kanya kahit alam ko halata pa sa kanya na ayaw niyang umalis. We haven't talked since last day. Aaminin ko gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung papaano. It was so awkward lalo na dahil sa katotohanan na nalaman ko tungkol sa kanya. Can we talk? He asked. Shit, ito na yun. About what? Sabi iwas ko ng tingin. Lumapit siya sa akin at siya naman nagpaatras sa mga paa ko. Kinakabahan ako na ewan. Hindi ko alam kung anong gustong gawin ng puso't isip ko. About me, being a mafia. You won't leave. I am your friend. You understand what I'm saying, am I right? He asked softly. Being a mafia is something dangerous and it can burn a person. Pero wala naman ako magagawa doon. That's you. I am just your friend and I cannot do something about that. So, please let's not talk about it anymore. I said straightforward in front of his face. Tanggap ko ang pagiging mafia niya pero ayoko lang talagang pag-usapan namin ang tungkol doon. Talking about that was like scaring my own self. I am scared and not comfortable while talking about those. Alam ko, delikado kang tao pero hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan so please, leave my condo now. Tumalikod ako at hindi na inintay pa ang sasabihin niya. Buong akala ko umalis na siya pero nang lumingon ako naroon pa rin siya at di gumagalaw. Pinapalayas mo na ako? What would our son say about that? Nakataas kilay niyang tanong sabay lapit. Kung saan si Ali ngayon? The cat meowed to me like he was defending Marquez. Umakit ang init sa buong mukha ko. I glared at him but then he just smirked and kissed Ali's forehead. Right? Your mommy wants me to leave. What do you think about it? Meow lang ang sagot ng pusa. Parang alam nitong ibig sabihin ng lalaking kaharap niya. Mas lalo tong di nakapagsalita dahil sa sinabi ni Marquez. Anong mommy? Tapos siya ang daddy? Ano siya, sinuswerte? Magkasalubong ang kilay ko naglakad papalapit sa kanya at inago si Ali. The cat meowed out loud like he don't want me to take him. See? He doesn't even want to get away from his daddy. Mas tumapad ang ngisi sa akin ni Marquez. Umalis ka na nga? Sabay ko, sabay tulak sa kanya palabas ng pinto. He chuckled as he suddenly pulled my hand that makes our face close to each other. Parang sumikip bigla ang paligid dahil sa ginawa niya. Wala akong ibang naririnig kundi ang malakas na tibok ng puso ko sa kanya. We gazed at each other's eyes like an entire conversation without a word spoken. Our faces slowly get closer just like our lips. I closed my eyes as I welcomed the kiss. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang segundo pa, nagkalapat ng aming mga labi. I could feel how his hands guide me back and arms while I'm carrying the cat. Sigurado ko nagtatakayin si Ali ko nung ginagawa namin ng lalaking to. We kissed passionately and I could not even stop myself from moaning. Napapikit ako ng mariin hanggang naisipan na rin niyang maghiwalay dahil sa kawalan ng hangin. I like you so much, woman, he whispered in my lips. Binuksan ko ang mga mata at hindi nagbago. Natago ang pamumula ng aking pisngi mula sa kanya. Shit, my heart is beating differently and it made me realize that I feel something to him. Is this serious? I am not ready for you, Marquez. I hope you understand. Hindi ko dapat sabihin yun pero ayong makinig ng utak ko sa puso ko.
I know, and once you call me again and need me, I won't let you go. I will mark that diamond for you to inform them that I own you and you are under my protection. He seriously said before he fixed himself to leave. Nakatulala ako buong minuto doon hanggang umalis siya. Kinakabahan din dahil sa narinig, pero mas natakot at kinabahan ako sa kaibang nararamdaman ko sa kanya. It really made me realize that I am in danger. Nakangiti akong pumasok sa trabaho. Lahat ng mga coworkers ko gulat at masaya naman dahil okay na ako ulit. My boss quickly sent me to the site. Malaki na agad ang improvements ng gusaling ipinapatayo ni Marquez. Ang bilis, pintura na lang, at ilang designs ang kulang dito. Ma'am, masaya kaming makita ka ulit. Masayang sabi ni Macho nung makita ko. Lahat sila napatingin sa akin at napatigil. Masaya ko silang binate bago pumasok sa gusali para kunan ito ng litrato. Para may mailagay na rin sa reports ko doon sa portfolio. Habang naglalakad, di ko maiwasang mapakunot noon ng marinig ang isang halakak ng babae. Masakit sa tenga, parang lumalandi. Nagtataka ko naglakad sa isang sulok at doon ko nakita ang isang babae katabi lang ni Marquez. They're both wearing an engineering cap while looking at the blueprints. Seryoso mukha ni Marquez habang may kung anong sinusulat sa isang papel. Ang babae na may malawak ng ngiti sa labi. Hinahaplos ang braso niya. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman, pero nagbungang inis sa loob ko. This shit is this? Matagal ako nakatayo lang doon sa pintuan hanggang sa mukhang naramdaman ni Marquez ang presensya ko nang umangat ang tingin niya sa akin. I was about to turn my back but he quickly called my name. Allison, kanina ka pa ba? Tanong niya. Siya dapat ang tingnan ko pero tumungo ang mga mata ko sa babaeng kasama niya. May taka sa mata nito na parang inaalala kung saan niya ako nakita. She suddenly talked to Marquez that I cannot hear but he answered her with a small smile on his lips. Allison, this is Miss Chua, the new architect. Miss Chua, this is Allison from the Akohar Group of Company. Pakilala ni Marquez. The girl offered her head but I just stared at it. Hi, pinsan ako ni Yesro. Halos mahulog ang mata at panga ko dahil sa narinig. Gusto kong samparin ang sarili dahil sa iniisip kanina. Napag-isipan ko pa siya ng kung ano. Bakit pa kasi mukhang malandi ang araw ng babaeng to? Masaya ako makilala ka. Naiilang kong tinanggap ang kamay niya, tsaka mabilis tong binawi kagad dahil sa kahiyan. Well, should I leave now? Nagpakita ko naman ng ilang ideyas ng pwedeng idagdag dito na furniture at saka ilang kulay. Isang tango lang ang sagot ni Marquez sa kanya. She gladly fixed her things and kissed him into cheek before she got out. Normal na bagay na ginagawa lang naman niya ng mga magkakapamilya. Pero bakit parang nakakasakal? Parang nagsiselos ako nang wala sa oras? Napadlingon ako kay Marquez nang marinig tong tumawa ng mahina. Tinaasan ko siya ng kilay dahil doon. Anong tinatawa mo dyan? Nakakatawa? Nanunuya akong tanong sa kanya. Umiling siya sabay ayos ng ilang papel sa lamesa. I just love the energy when you obviously get jealous of my cousin. Forgive her. She's just like a tease woman, he said. Tiniri ko ang mata sabay lapag ng malakas ng bag ko sa lamesa. Ako? Nagsiselos? Ang kapal naman ng mukha mo, bisit ka. Mas lalo siyang natawa dahil sa sinabi ko. Di na ako nagsalita ulit dahil may parte sa akin na nagsasabing nagsiselos nga ako. You're really sure na hindi kita ihahatid sa kondo mo? Tumigil kami ni Marquez sa paglalakad sa harap ng site niya, kung saan marami ring nakaparadang taxi. Mabilis na naging takbo ng araw at trabaho ko hanggang lumabas na naman ang haring gabi. Oo, salamat. Maliit kong tugon sa kanya bago pumasok sa taxi. Habang nasa loob na hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya mula sa bintana ng sasakyan. He was standing there and watching the car. Tumibok na naman ang puso ko sa hindi alam na dahilan. Nawala na lang siya sa mata ko na namuyo na ang takbo ng sasakyan mula sa site na yon. Di na ako nagsalita at tahimik na report sa opisina gamit ang online. Sabi kasi ng boss, mas mabuting gawin ko yon para hindi na mahirapang tumungo sa kumpanya pagkatapos ng trabaho sa site. Dito na po ang kondo niyo, ma'am? Tanong sa akin ng driver. Opo, salamat. Sabay abot ko ng bayad. Normal ako naglakad patungo na second floor ko sa ng kondo ko. Pero habang naglalakad, ramdam ko parang may kakaiba sa paligid. The place suddenly felt so weird. Takong ko lang naririnig ko sa pasilong to. Tulog na ba ang lahat? But it's just 7 in the evening. Baka tahimik o hindi pa siguro nakakauwi ang ilang kapitbahay ko.
Binilisan ko ang paglalakad dahil nagsisitayuan na talaga ang buhok sa balat ko. Feel ko talaga may mga mata nakatingin sa akin dito sa paligid. When I opened my door, my world suddenly stopped. Pumarte ang labi ko dahil sa nakikita ngayon. It's full of mess. Ang kalat ng paligid na talatang pinasok, tsaka sinira ang mga gamit. Naiiyak akong pumasok at tinanap ang kulungan ni Ali sa kusina. Tsaka lang ako nakahinga ng malalim na makitang nasa loob pa rin siya habang natutulog ng mahimbing. Umakit ako sa itaas. Hindi ako nagkamali dahil pati ang mga gamit sa silid ko, nasira din kasama ng laptop ko at ilang importanteng gagamitan ko. Ang mga damit ko ay nagkalat sa buong paligid pero nang binuksan ko ang isang drawer, hindi naman nawala ang mga ATMs ko doon at ilang personal documents. Nahanginig ang kamay kong kinuha ang isang maliit at mataas na kahon. Nakalapag to sa gitna ng kama ko. Dahan-dahan ko itong binuksan, kahit kinakabahan at nadalo yung lalamunan sa takot. And when I finally open it, bumungad sa akin ng kulay itim at yung rosas. What's this? Wala sa sarili kong tanong. Nakita ko rin na isang papel na nakapatong dito. Kinuha ko at buong tapang na binasa. For Miss Allison Jane Macomber. Yan lang ang nakalagay sa matigas na papel. Pero kulay pulang ginamit at tinta ng ballpen nito. Mabilis ko tong nabitawan. The last thing that occupied in my mind is that I'm in real danger. Kinuha ko ang backpack sa isang gabinete ko, tsaka pinasok ang ilang hindi masyadong nasirang mga damit at importanteng bagay. Lahat na alam ko ipinasok ko sa travel bag. There was a part of me saying na babalik ang mga taong gumawa nito. Kinain ako ng kaba dahil paano kung hindi ako pumasok kanina? They will surely kill me. Wala na sana ako ngayon. Lumabas ako ng kondo sabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya wala ako masyado makitang taxi para pasakay na ko. Binalot ako ng kalungkutan dahil sa kamalasang nangyari ngayong araw. I need someone right now. Napatingin ako sa phone kong hawak. Di ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Tinawagan ko agad ang number ni Marquez na una ko nakita sa inbox ko. He asked using his deep baritone voice. Napapikit ako na marinig yun at wala akong masabi, kundi gumaan kahit papaanong loob ko. I need you. Alam ko nagtataka siya ngayon dahil binaba niya ng tawag ko. Please help me. Bakit niya ako binabaan ng tawag? Ang sabi niya narito siya palagi. Sasamahan niya ako. He even told me na kapag lumapit ulit ako sa kanya, poprotektahan niya ako di napapakawalan. Is he leaving me behind? Napailing ako sa iniisip ko. Hindi yun gagawin ni Marquez. I licked my lower lip as I sat down in the small bench on the side of the gate. Malakas ang ulan at nababasa ako pero wala akong pakialam. Pinasa ko sa loob ng bagang phone ko dahil nababasa na ito ng malakas sa ulan. Wala ako ibang ginawa kundi yakapin ang bag ko hanggang narinig kong malakas sa pagpreno ng sasakyan. Umangat ako ng tingin. It was like there is a miracle and an angel sent from above. I saw Marquez. He came out from his car not minding the strong rain. Tumakbo siya patungo kung nasan ako na may pagtataka at pag-aalala sa mga mata. Shit! Halos hindi ko marinig ang ulan dahil sa malakas na tibok ng puso ko. The way the water is flowing down from his nose and to his hair is too hot. Sumakto ang gabi at ulan sa mga mata niyang nakakaakit tingnan. He can surpass the word Great Adonis. What happened? He asked and kneeled in front of me. Napatingin ako sa kanya nang tuloy na lumabas ang luha sa aking mga mata. Hinawakan niyang dalawa kong mga kamay na parang ipinapahiwatig na okay lang ang lahat. Napapwede ko sabihin sa kanya. My condo, it's all a mess when I came home. My laptop, it's all broken. Pumiyok ang boses ko na siyang dahilan ng mas napaiyak ako. Then I saw a rose, a black one. Alam nila ang buong pangalan ko. They are all after me. Habol kong hininga habang sinasabi iyon. I saw how his green's eyes darkened. Napatayo at napatingin sa kondo ko. Kiniyom niya ang kamay na parang handa siyang malakit ng tao. But I won't let that happen. Please, get me out of here. Nigid ko ang braso niya at babaan tingin niya sa akin. Nakita kung paano yun lumalim. You know what it means, Allison. You know exactly that if I have you in my arms again, I won't let you go. He said in a high-risk tone. I don't care anymore, Terry. With that, he quickly lifted me using bridal style as he also carried my heavy traveling bag. Namakapo ako sa front seat at makapasok na rin siya. Nakita ko mabilis sa pagkuha niya ng coat na nakasabit lang sa driver's seat. He covered my body with it.
Napapikit ako pero hindi naman ako inaantok. Sadyang pagod lang at nilalamig. Dinig ko rin na may tinawagan siya habang nagmamaneho. Give me a name of those people who crossed the line. I need it before midnight. Ramdam ko ang katigasan sa tono ng boses niya at ang delikado doon. Pinilit kong buksan ang mata sabay hawak sa kanyang isang kamay na nasa hita niya. Naramdaman ko na tigilan siya dahil sa ginawa ko. I want him to calm down. Pati kasi ako kinakabahan kapag bigla siya nagkakaganito. Mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan niya hanggang tumigil kami sa isang malaking bahay. Hindi bahay kundi isang palasyo na. Malaki ito. It was like a modern big mansion. Tahimik lang kaming dalawa at hindi ako kumibo hanggang dalala niya ako sa isang malawak na silid at doon na rin ako naligo. Good evening, ma'am. Ito po palang damit ninyo at saka kumain po kayo ng sopas ito bago uminom ng gamot. Masayang bati ng isang katulong na nakita ko pagkatapos lumabas sa banyo. Tango at ngiti lang sinagot ko sa kanya bago nila ang tray sa balkonahe. Bago ka pa kumain, namasyal bigla ang mata ko sa bawat sulok ng kwarto na kinaroroonan ko ngayon. My forehead crinkled as I walked near a table. Mahabang lamesang nasa gilid ng pintuan. There was a lot of framed pictures. My eyes widened when I saw that it was me. Kinabahan ako na makita ilang stolen pictures ko na halatang wala akong idea sa mga ito. In the gate, outside of my condo, in the company, in the site, in the beach. Mas lalo akong kinabahan nang di lang ako may litrato. May litrato din kami ni Marquez, also a stolen one. There's also a picture that I'm looking at him softly at meron din na siyang nakatingin sa akin. Is he a stalker? Kinagat ko ibabang labi dahil sa naisip. Bakit kinikilig ako? Ramdam ko ang sumasayaw na fireworks sa loob ng tiyan ko dahil dito. What's with the bizarre smile? Halos mapaigdad ako na marinig ang boses ni Marquez sa likod ko. I looked at him. Di ko pinahalata ang ngiti at saka tinaasan siya ng kilay. What's with the strange pictures here, Mr. Marquez? He took a step closer. I smiled. Di ko napigilan ang sariling yakapin siya na mahigpit. I even buried my face in his chest and welcomed his scent. My heart was beating so loud. I suddenly feel like how I miss him so much. I missed this feeling. I missed his warmth. I missed everything of him. I felt how his arm wrapped around my waist. Hinigpitan rin niya ang pagkakayakap sa akin. I thought you hate me. What happened to I am not yet ready for you? He playfully asked. Umangat ako ng tingin habang kagat ang ibabang labi. Binabawi ko na yun. He then bent me up to the table. Nakasandal ako ngayon sa lamesa. Kinukulong ako na malalaki niyang braso. I felt his broad shoulder when he chuckled lightly, feeling his body move, giving me feel something. He buried his face in my face and inhaled at it. Thank you for bringing me here. I did not expect that this is actually yours. Akala ko hotel. Natatawa kong sabi. He smirked and trailed his thumb on my lower lip. Nawala ang tiko sa labi dahil doon. Nakita ko pa kung paano dumilim ang mga mata niya. I don't take my words back. I bet you know about that. His voice became rasp. Sinabi ko na sa'yo na kapag nakalapit tayo, kagaya nito hindi na kita pakakawalan. Tango lang ang sinagot sa kanya. So, you're mine now, love? There is a fire in his eyes. Amoy na amoy ko ang sariwa niyang hininga. My heart starts beating fast again. Lumalim na bumigat ang paghinga ko dahil sa ginagawa niya. Parang hinihigop ng malulupit niyang mga mata ang lahat ng lakas. And that's what makes me like it. Suddenly, I felt my body get hot. Nagiba ang paningin ko kay Marquez. Nakita ko kung paano siya nagbigit at nag-akyat ng sulok ng labi niya. Once I claim his lips, I will never let you go. Do you understand, Allison? He asked in a burning manner. Isang tango ang sinagot ko na latang hindi nagustuhan. Say it. Yes, Terry. Yes. He smirked. His head slowly got closer to mine. Ang lapit ng mga labi namin sa isa't isa. Good girl, Allison. Pilulupot ko ang mga braso sa leeg niya. Hindi ko mapigilang dito mugon sa mga halik niya. It's making me crazier. Mas lalo pa nag-init ang katawan ko dahil doon. Ang kamay niyang bumaba sa pangako patungo sa bewang. Masusuko ko na talaga ang pinanghahawakan ko. But it's okay. At least naman sa lalaking may tiwala ako. Inayos ni Mendoza ang pagkakahiga ko sa kama. Ginawa ko ng higaan ng braso niya bago unti-unti nakatulog habang nakayakap na mahigpit sa kanya. Hindi ako makagalaw. That's the first thing that pops in my mind as I wake up.
Kung hindi ko naramdaman na malakas sa braso ni Marquez, talagang hindi ko pipilitin na ibuka ang mga mata ko. Good morning, Hermosa. Shit! Parang bumalik ang kuryente sa katawan ko pagkatapos marinig ang malalim niyang boses. Lalaking lalaki talaga ang estilo nito. I bit my lower lip as I felt how our body naked suddenly caressed each other. Doon ko lang na-realize na tayong isang malaking kumot lamang ang nakapatong sa aming mga katawan. Ramdam ko pa kung paano umakit ang init sa magkabilang pisngi ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng hiya pagkatapos kong umungol kahapon ng malakas. Talandi talaga, Allison. Narinig kong mahina niyang asiwa. Naglakbay din ang isang kamay niya mula sa ulo ko hanggang sa pisngi ko. He caressed it softly like he was telling me that it's okay and I don't have to hide myself. Sa kailabay lang banda, hindi maalis sa utak ko kung anong kahalayan na ginawa naming dalawa kagabi. Ganito ba talaga ang kahinat na ng perlas ko? Feel ko kasi mukhang durog na durog to eh. Nakakalaswamang isipin pero yun ang totoo. Yun lang ang buong lumabas sa bunganga ko habang nakatikim na kay Marquez. Nakatingin siya sa akin na parang hinihintay. Ano ang sasabihin ko? Do you have something to say, love? He smirks widely. That's give me a nervousness. Yung kaba ko na hindi ko alam kung anong rating na. Umiling ako at pumikit ulit. Alam ko na ka-aircon ng buong silid na to kaya naman ramdam ko ang lamig na bumabalot sa katawan ko. Alam kong gets kaagad ni Marquez ang gusto kong iparating. Nanilalamig ako dahil nila ko ng nakatakip na kumot. Ikaw ba naman walang suot kahit isa man lang? I was expecting him to adjust his coolness of the room but with my surprise, he did the opposite. He gently held my hand as he pulled me softly near him. Kagad kong naramdaman na mainit niyang katawan laban sa akin. I could feel the warmth. It feels so normal to being with him this close. There's something in this cuddle that was dangerous and I might get burned into it. Nakakatakot kasi sobra tong nakaka-addict. It's giving me vibes of home that I could not let go. Wala nagsasalita sa amin, we just cuddled until I slowly closed my eyes again. Ramdam ko ang panghihina ko. Womanhood or the fact that we did it 6 times last night? We did it daw. We did it hard and wild. I could feel my numbing shoulders just like my hips and neck. Parang binugbog ulit gaya nung high school ko ako sa States. Nakipag-away ako dahil tinawag nila akong ugly Filipina. Sa ganda kong to? Is there something wrong? Why are you chasing your breath and groaning like there's something numbing? Tanong ni Marquez na mapansin din yata ako. Gusto ko siyang tinghalan dahil sa mga tanong niya. Kagago mo talaga, Marquez. Pagkatapos ng ginawa mo, itatanong mo to? Gusto ko umiyak dahil kinakabahan ako sa pwedeng mangyari sa akin. I once read an article na namatay isang babae pagkatapos. Virgin daw at marahas na ginawa niyang pagkakipagtalik. She was not aware that her body could not take a lot of rounds basta na lang namaga yung buong katawan. Pagkasapit ng umaga bago binawian ng buhay. Kinabahan ako dahil doon. Kasalanan to ng malaking ni Marquez eh. My whole body is hurting. Terry? I softly mumbled at him. Dahil doon bigla siya napatayo. Di ko na magawang buksan ng mga mata ko pero rinig ko ang nagmamadali niyang kilos. I bet he's wearing clothes right now. Should I bring you to the hospital? May pagkataranta sa boses niya habang binibihisan ako na isang napakaliking na shorts at maluwag na t-shirt. Feel ko hanggang kalahati ng hita na kapag tumayo ako. Shit, I'm really sorry. Inalikan niya ng paulit-ulit ang kamay ko. Do not bring me in the hospital, calm down. Gago ka talaga para ikaw pa nasaktan sa ating dalawa. Naiinis pero mahina akong sabay kurot sa braso niya kahit nakapikit. Ilang segundong katahimikan bago ko siya narinig na nagpatawa na mahina. Alright, I won't bring you in the hospital but I will call someone who can check you up and that's final. He then really called someone. Basta narinig kong malakas sa singhal ng isang babae. Matinis ang boses at tatanggalit talaga dahil sa nangyayari. I said, get out, Yisro. How can I focus if you're here and keep on asking questions? Dinig kong di pa sumasang-ayon si Marquez dahil sa sinabi ng babae. Pero dinig ko rin lumabas na to. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil agad din naman ako nakatulog dahil nanakit ang buong katawan ko. Pakiramdam ko hindi rin tumagal yon dahil lang maramdaman ng palad no. Sa noo ko, mabilis ako napabukas ng mata. Oh, thank God you open your eyes. I'm Dr. Mika, by the way. Pakilala niya sa akin na may malawak ng ngiti sa labi. Maliit ng ngiti lang sinagot ko. What time is this now? I asked confusedly when I saw the sky in the window. Tanda ko pang mainit na umaga pero bakit madilim na ngayon ang nakikita ko?
Oh yeah, it's already 6 in the evening. I was about to leave but then you opened your eyes as I checked your temperature. Giniyan niya ako umupo sa kama at sumandal. Ramdam ko kaagad ang umihilab kong tiyan sa gutom. You need to eat. You really passed out because of that wild sex, I guess? I mean, halata naman. I checked the bottom part of your body. Huminga siya na malalim habang pinapanood akong humigop ng sabaw. I saw a lot of small cuts that's actually really so painful. Di kinaya ng katawan mong pagtatarik ni Yisro kahapon. You're a virgin and not used to it. Binalaan ko na rin siya about sa kondisyon mo ngayon. I advise no sex for a week and let you rest first. Tumayo siya at inayos sa mga gamit but she looked at me again when she was about to go out. Did you eat? She confusedly asked me. Iling lang sinagot ko dahil sa hiyang nararamdaman. Well, I bet that's the reason why your body was numbing this morning. Well, just finish your meal and kindly please eat next time. And my very big advice is remind him to use lubricant. Masyadong malaki. Kahit ako, siguradong iiyak sa ganyan. Charot lang, mas masarap pa rin ang asawa ko. Bye, Ali. Umalis ang doktor ang umakyat ng pamumula sa buong mukha ko. Pero tama naman siya eh. Inuna pa kasi ang landay bago naisipan mag-suggest ng lubricant at kondom. Napatakip ako sa bunganga na may maalala. I could remember. I know that he all blasted on his bedsheet, pero hindi ko maalala kung meron sa loob ko pagkatapos sa ilang ulit. Wala ako masabi sa sarili ko kundi puro mura lang. Tanga talaga eh. Kahit ramdam kong sakit, pinilit ko pa rin na sarili makatayo, makapaglinis ng sarili sa loob ng banyo. Isang maluwag at manipis na short na ulit ang sinuot ko matapos, tsaka isang black shirt na nadala ko mula kondo. I don't want to kill myself dahil sobrang boring talaga sa loob ng salon ni Marquez. Buong tapang akong lumabas and I want to see him. Gusto ko siyang makita at singhalan siya ang may dahilan kung ba't sabog ang pechay ko. Shit, bahay ba to? Wala sa sarili kong tanong. Paano ba naman madilim? Patay ang ilaw. Mga kandelero lang ang tayong nangibabaw sa buong paligid. Di na bahay to eh, impyerno na yata. Why did you leave the bed? Ang sabi ng doktor, hindi ka muna dapat tumatayo. A raspy and baritone voice filled my ears. Dito rin ako nakapagsalita ng buhatin niya ako at nilapag sa island counter. Di ko napansin kung sino na pala tong napuntahan ko kanina. Huminga ako na malalim pagkatapos bumukas ang ilang-ilang dito sa loob ng kusina. Nakita ko hawak ni Marquez ang isang remote. Napaisip ako siyang nagbukas noon. Buong akala ko pang katulong at talagang itutulak ko talaga si Marquez dahil kakahiya ang pwesto naming dalawa. I was about to say something but I heard a click. It was like a lock. Buwabaan tingin ko sa aking dibdib at doon ko nakita isang kwintas. It was a silver necklace with a diamond pendant. It is so beautiful, enchanting. Wear this and they will never haunt you again.